mga dalang Biblia sa Efeso chapter 5. Titingnan po natin ngayong umaga ang verse 2, pero basahin po natin ang verses 1 and 2. Verse 1, kaya kayo'y tumulad sa Diyos gaya ng mga anak na minamahal at lumakad kayo sa pag-ibig gaya ng pag-ibig ni Kristo sa atin at ibinigay ang kanyang sarili para sa atin bilang handog at alay sa Diyos upang maging samyo ng masarap na amoy. Tayo po ay manalangin. Humihingi kami, Panginoon, ng liwanag mula sa iyong Holy Spirit. Ang pinakakailangan namin, Panginoon, ay ang maranasan ka namin sa iyong mga salita. Dahil ikaw lamang, Panginoon, ang tunay na magbibigay ng kasiyahan, kaaliwan, satisfaction sa aming kaluluwa, Panginoon. Ikaw lamang ang aming kailangan. Ang dalangin po namin, Panginoon, i-bless mo po kami. Habang pinag-aaralan namin ang iyong mga salita, i-apply mo po ito sa aming mga puso. Iangat mo po ang aming pananampalataya para sa glory lamang ng aming Panginoong Yesus. Amen. Amen. Last Sunday po, nakita natin na ang pagsunod natin sa mga kautusan ng Diyos ay expression ng bagong spiritual life na itinanim ng Holy Spirit sa atin na mananampalataya. At ang bagong buhay na ito na meron ang bawat mananampalataya ay nilalang sa wangis ng Diyos. Kaya sa gitna ng maraming exhortations ni Apostol Pablo sa kung papaano dapat mamuhay ang mga mananampalataya, inuutos niya na imitate, gayahin natin ang Diyos. Na ginagawa natin ang pagsunod sa mga kautusan na inaalala natin. Conscious tayo na tayo ay mga minamahal na anak ng Diyos dahil sa ating pakikipag-isa kay Jesus. Kung ano ang degree na alam natin at totoo, nararanasan natin na tayo nga ay mga anak ng Diyos at ang Diyos na nasa langit ang ating Ama, yun din ang degree na masusunod natin ang mga kautusan ng Diyos. Sa ating pagpapatuloy, sa verse 2, sasabihin specifically ni Apostol Pablo ang katangian ng Diyos na dapat nating gayahin, imitate, ang pag-ibig ng Diyos. Verse 2, at lumakad kayo sa pag-ibig, gaya ng pag-ibig ni Kristo sa atin, at ibinigay ang kanyang sarili para sa atin, bilang handog at alay sa Diyos upang maging samyo ng masarap na amoy. Ang pag-ibig ng Diyos ang pundasyon ng Christian religion. Naligtas tayong mga mananampalataya sa pamamagitan ng pag-ibig ng Diyos na ibinigay niya ang kanyang kaisa-isang anak para sa ating kaligtasan. At ang goal ng pag-ibig ng Diyos ay mag-create din ng pag-ibig sa ating mga puso upang magkaroon tayo ng power na ibigin din ang Diyos. Makikita natin sa ating pag-aaral na ang buong buhay natin bilang mga Kristiyano ay nagmumula sa pag-ibig.
At ang lahat ng ginagawa ng Diyos sa ating mga buhay, ang main goal niya ay gawin tayong kamukha ng ating Panginoong Yesus pagdating sa pag-ibig. Ang pag-ibig ng Diyos ang nagsisilbing pundasyon ng ating pananampalataya. Ang ating kaligtasan ay nakadepende sa pag-ibig ng Diyos. Ang pagpapatuloy natin sa pananampalataya nakadepende sa pag-ibig ng Diyos. Kaya naman detalyado at malinaw na inilarawan ni Apostol Pablo ang pag-ibig ng Diyos sa verse 2 ng chapter 5. Kung babalikan natin sa chapter 4 verse 32, partly inilarawan na ni Apostol Pablo ang pag-ibig ng Diyos. Ang sabi nga, maging mabait kayo sa isa't isa, mga mahabagin, nagpapatawad sa isa't isa, gaya ng pagpapatawad sa inyo ng Diyos kay Kristo. So, partly binanggit na niya ang pag-ibig ng Diyos. Ngayon sa verse 2 ng chapter 5, pinapakita sa atin na ang highest manifestation ng pag-ibig ng Diyos ay ang pagbibigay ng buhay ng ating Panginoong Yesus para sa ating kaligtasan. So indirectly, sinasabi sa atin ni Pablo na ang doktrina at practical na pamumuhay natin ay inseparable, hindi pwedeng maghiwalay. Kung ano ang tunay na paniniwala natin patungkol sa Diyos, lalabas at lalabas yan sa ating practical na pamumuhay. Kaya naman sa verse 2, makikita natin, ibinigay ni Apostol Pablo ang doktrina, ang pag-ibig ng Diyos sa pamamagitan ni Kristo. At kung ito ang doktrina, lumakad kayo, mabuhay kayo sa pag-ibig na ito naman ang application. Sinasabi sa Proverbs chapter 23 verse 7, sapagkat kung ano ang iniisip niya sa loob niya, ay ganon siya. Kung ano ang pinaniniwalaan natin, ni-embrace natin patungkol sa Diyos, siguradong magmamanifest yan sa ating practical na pamumuhay. Ngayon natin maunawaan kung bakit ang Biblia ay hindi niya inilalarawan ang pag-ibig ng Diyos in a general statement o yung malabo. Hindi po. Malinaw na sinasabi sa atin, dinidefine sa atin kung ano ang pag-ibig ng Diyos. Ito ang problema ngayon sa maraming evangelical churches. Masyadong general o malabo ang pangunawa nila sa pag-ibig ng Diyos. Kaya ang pag-ibig ng Diyos ngayon ay laban sa ibang katangian ng Diyos. Dahil ang Diyos ay pag-ibig, maliligtas ang lahat ng mga tao. Kaya nagkakaroon ng kaisipan ngayon ang ibang mga iglesia na sa ngalan ng pag-ibig ay kailangang isang tabi ang ating paniniwala upang magkaroon ng unity. At sa ngalan ng pag-ibig, pinipikit nila ang kanilang mga mata sa immoralidad sa kanilang fellowship. Tama na ang Diyos ay pag-ibig. Pero hindi po iniwan sa atin kung papaano po natin i-define ang pag-ibig ng Diyos. Ibinigay sa atin ng detalyado at malinaw kung ano ang pag-ibig ng Diyos. Na ang the same na pag-ibig na ito, sinasabi sa atin, dapat nating gayahin. Kailangan mag-manifest sa ating practical na pamumuhay. Kaya ang sabi ng verse 2, lumakad kayo sa pag-ibig, gaya ng pag-ibig ni Kristo sa atin, na ibinigay ang kanyang sarili para sa atin bilang handog at alay sa Diyos upang maging samyo ng masarap na amoy. Ang gagawin natin ngayong umaga, titignan natin ang doktrina mismo, ang pag-ibig
ng Diyos sa pamamagitan ng ating Panginoong Yesus at bibigyan natin ng mabilis na application. At sa bandang huli, titingnan natin kung paano tayo mag-grow sa ating pag-ibig sa Panginoon. So tingnan natin ang doktrina, ang pag-ibig ng Diyos. Tingnan natin ang ating text, gaya ng pag-ibig ni Kristo sa atin. Sinasabi dito na minahal tayo ng ating Panginoong Yesus. Masusukat natin ng malinaw ang pag-ibig ni Jesus sa atin kung makita natin na tayong kanyang mga minahal ay mga makasalanan. Kung nakikita natin ang ating sarili na mabuti, matulungin, karapat-dapat sa pag-ibig ng Diyos, hindi natin maunawaan ng tunay ang pag-ibig ni Kristo para sa atin. Sinasabi ng Biblia, minahal tayo ng Diyos noong tayo pa ay mga makasalanan. Inilalarawan ni Apostol Pablo ang isang tao na makasalanan, walang mabuti, wala kahit isa, walang naghahanap sa Diyos. Tayo ay mga rebelde, makasalanan, kaaway ng Diyos. Walang kahit na anumang mabuti sa atin na maaaring magudyok sa Diyos na mahalin tayo. Pero sa kabila nito, sinasabi sa atin, minahal tayo ng ating Panginoong Yesus. Ibinigay niya ang kanyang buhay para sa atin na makasalanan. Makikita natin, ang pag-ibig ng Diyos ay divine. Ang pag-ibig ng Diyos ay nakadepende mismo sa Kanya. Dahil ang Diyos ay Diyos ng pag-ibig. Hindi nakadepende ang pag-ibig ng Diyos sa object ng kanyang pag-ibig. Hindi nakadepende sa atin. Hindi sinasabi ng Biblia na dahil mabuti tayo, dahil attractive tayo, dahil merong willingness na sumunod sa atin, kaya tayo minahal ng Diyos. Hindi po. Minahal tayo ng Diyos dahil siya ay Diyos ng pag-ibig. Dahil sa kanyang sovereign at gracious love na walang kinalaman sa atin. Sa Roma chapter 5, verse 8, kung i-analyze natin, minahal tayo ng Diyos noong tayo pa ay makasalanan. Ibinigay niya ang kanyang sarili para sa ating kaligtasan. Mas lalo nating maunawa ng pag-ibig ng Diyos kung ikukumpara natin sa ating pag-ibig. Tayong mga tao, ang pag-ibig natin nakadepende sa kung sino ang iniibig natin, sa katangian ng ating iniibig. Kung ang tao ay mabait sa atin, kung attractive ang ating kapwa, maganda ang kanyang ugali, kung deserving siya, karapat-dapat siyang ibigin. Hindi po ganyan ang pag-ibig ng Diyos. Walang attractive sa atin. Walang mabuti sa atin. Hindi tayo deserving. Pero minahal tayo ng ating Panginoong Yesus. Dahil ang pag-ibig ng Diyos ay nakadepende sa kung sino siya. Siya ay Diyos ng pag-ibig. At walang kinalaman sa atin. Ang ganitong divine love, ang dapat na mag-manifest sa ating buhay pananampalataya. Especially sa dalawang covenant relationships natin. Una, sa pag-ibig natin sa ating kapwa mananampalataya. Pangalawa, sa pag-ibig natin. Pag-ibig ng mag-asawa sa isa't isa. Una, pag-ibig natin sa ating kapatid sa pananampalataya. Sa 1 John chapter 3 verse 16,
Ang sabi ni Apostle John, dito natin nakikilala ang pag-ibig sapagkat ibinigay niya ang kanyang buhay alang-alang sa atin. At nararapat nating ibigay ang ating mga buhay alang-alang sa mga kapatid. Ang pag-ibig na hinihingi ng Diyos para sa ating kapwa mananampalataya ay kamukha ng pag-ibig ng Diyos sa atin na hindi nakadepende sa tao na ating iniibig, kundi nakadepende sa atin, sa divine love. Hindi naman tayo Diyos. Huwag natin kakalimutan, sa Efeso chapter 4 verse 24, ang new life, ang bagong spiritual life na itinanim sa atin ay nilalang sa wangis ng Diyos. Ang ibig sabihin, nagtanim ng divine life ang Holy Spirit sa isang mananampalataya. Kaya naman ang utos sa atin, i-manifest natin sa ating practical na pamumuhay ang image ng Diyos. Specifically, ang divine love na naranasan natin mula sa ating Panginoong Yesus. Ang problema sa atin, ang default setting ng ating pag-ibig, nakadepende sa merit ng taong iniibig natin. Minamahal natin yung mga kaibig-ibig. Iniiwasan naman natin yung mga magaspang ang ugali. Pinaglilingkuran natin yung mga taong kayang ibalik ang favor sa atin. Pero yung mga maliliit, may hirap, may hina, pinapabayaan natin. Kung ganito ang ating mindset at default setting, at papasok ka sa isang iglesia na ganito ang paraan mo ng pag-ibig, siguradong madidisappoint ka. Ganyan ang nangyayari sa mga maraming professing Christians na natitisod dahil sa problema na nakikita sa kapwa mananampalataya. Kaya naman makikita natin ang wisdom ng Panginoon. Sa loob ng iglesia, kapag nakakaranas tayo ng conflict sa ating kapwa mananampalataya, at siguradong mararanasan natin ang ganitong klaseng conflict, kung magkakaroon tayo ng tamang perspective, pananaw, kamukha ng Diyos, makikita natin, tinuturuan lang tayo ng Diyos na magkaroon ng divine love, na i-practice sa ating buhay ang pag-ibig ng Diyos na naranasan natin. China-challenge ng Diyos ang ating makasariling pag-ibig. Gustong i-develop ng Holy Spirit ang Christ-like love sa ating mga buhay. Na ang pag-ibig natin sa ating kapwa mananampalataya nakadepende sa pag-ibig ng Diyos na ating naranasan. Kung i-analyze po natin at pag-isipan natin ng mabagal, ang pag-ibig natin sa ating kapwa mananampalataya base sa iniutos ng Diyos, kung ang pag-ibig natin sa ating kapwa ay nakadepende sa pag-ibig na naranasan natin mula sa Diyos at hindi nakadepende sa merit ng ating kapwa, ang ibig sabihin, ang iniutos na pag-ibig ng Diyos sa ating kapwa ay nakafix, stable. Bakit? Kasi ang pag-ibig ng Diyos sa atin hindi nagbabago. Hindi nakadepende sa kalagayan o sa merit ng taong iniibig natin. Kaya stable, malakas ang pag-ibig natin sa ating kapwa base sa disenyo ng Panginoon. Kaya naman sa John chapter 13, ang sabi ng Panginoong Yesus, kung makita ng mga tao ang pag-ibig ninyo sa isa't isa, na ito ay divine love,
makikita nila na kayo nga ay mga disipulo ko. Kasi merong kakaiba sa ating pag-ibig sa bawat isa. Hindi nakadepende sa atin. Hindi nakadepende sa merit natin. Nakadepende sa kung papaano tayo inibig ng Diyos. Pangalawa, sa pag-aasawa, sa marriage. Sa Efeso chapter 5 verse 22, mga asawang babae, mabilis lang to. Pasakop kayo sa inyong mga asawa. Ano ang basis? Gaya ng pagpapasakop ninyo sa Panginoon. Sa pag-ibig sa Panginoon ang basis. Ang pag-ibig natin sa Panginoon, galing din sa Panginoon. Sa verse 25, mga asawang lalaki, mahalin ninyo ang inyong mga asawa, gaya ni Kristo na nagmahal sa iglesia at ibinigay ang kanyang sarili alang-alang sa kanya. Ang basis ng pag-ibig ng asawang lalaki sa kanyang asawang babae, kung paano si Kristo ay inibig niya ang kanyang iglesia, divine love. Marami sa nagiging problema sa marriage ay nanggagaling po sa maling expectations. Na kung magiging maayos, mabait, magaling o masunuri ng aking asawa, mamahalin ko siya, paglilingkuran ko siya. Walang magiging problema. Ang ganitong kaisipan, siguradong magdudulot ng mas maraming problema. Dahil ang mag-asawa ay parehas na makasalanan. Ang tanging paraan upang lumago ang isang marriage ay kung i-apply natin ang divine love. Na ang pag-ibig ng mag-asawa sa isa't isa ay hindi nakadepende sa merit. Nakadepende sa pag-ibig ng Diyos sa atin. Kaya ang ganitong klase ng pag-ibig ay merong commitment. Commitment na gaano man kahina, kasama ang iyong asawa, mamahalin at mamahalin mo siya dahil ang iniutos na pag-ibig ng Diyos, hindi naman nakadepende sa merit ng iyong asawa. Nakadepende sa pag-ibig ng Diyos na naranasan natin. Kaya naman, ang asawang babae, gaano man kahina o kasama ang asawang lalaki, susunod siya sa utos ng Diyos na magsasubmit siya sa authority ng kanyang asawang lalaki. Dahil hindi nakadepende sa merit ng lalaki. At ang asawang lalaki naman, mamahalin niya ang kanyang asawang babae, gaano man kasama, dahil hindi naman nakadepende sa merit ng kanyang asawang babae. Nakadepende sa pag-ibig ng Diyos na naranasan natin. Sa una, mabigat sa loob natin ang ganito. Pero kung susunod tayo, kahit taliwas sa ating emosyon, kalaunan, susunod ang romantic love. Titingnan natin sa mga pag-aaral natin about marriage, sa mga susunod na bersikulo, makikita natin ang pag-ibig ng mag-asawa sa isa't isa ang ginagamit ng Diyos para baguhin ang mag-asawa. Kaya critical lang ang divine love. So ang pag-ibig ng Diyos, makikita natin divine, nakadepende sa Kanya dahil siya ay Diyos ng pag-ibig na walang kinalaman sa atin. Susunod, tingnan natin, gaya ng pag-ibig ni Kristo sa atin at ibinigay ang Kanyang sarili para sa atin. May mga bagay na pag-aari ang Panginoong Hesus na Kanyang binitawan bilang ekspresyon ng Kanyang pag-ibig sa atin. Itinago niya ang Kanyang glory, iniwan ang paglilingkod ng mga angels sa langit, iniwan ang Kanyang position sa kanang kamay ng Diyos Ama. Pero hindi lamang ang mga bagay na meron ang Panginoong Hesus ang ibinigay niya sa atin, kundi mismo ang Kanyang buhay ay ibinigay sa atin. Bagamat nasa anyo ng Diyos, hindi nga ito itinuring na bagay na dapat panghawakan
ang pagiging kapantay ng Diyos. Naging tao, sumunod sa kalooban ng Diyos hanggang sa kamatayan sa krus. Kaya ang sabi ni Apostol Pablo sa 2 Corinthians chapter 8 verse 9 na ang Panginoong Yesus ay mayaman, pero naging dukha siya upang tayong mga dukha ay maging mayaman sa harapan ng Diyos. At makikita rin natin, hindi naging biktima ang Panginoong Yesus na wala lang siyang magawa sa kasamaan ng mga tao kaya siya ay namatay. Willingly at intentionally ibinigay ng Panginoon ang kanyang buhay. Ganito ang klase ng pag-ibig na dapat nating ipamuhay. Sacrificial, self-giving. Hindi nakabase sa kung ano ang makukuha natin sa iba, kundi kung ano ang maibibigay natin sa ating kapwa. Na merong willingness sa atin na ibigay ang ating sarili, willingness na mag-sacrifice alang-alang sa kapakanan ng ating kapwa. Kung magiging mabait at merciful tayo kamukha ng Diyos, na gusto nating maging pakinabang ang buhay natin sa ating kapwa, kailangan willing tayong mag-sacrifice. I-sacrifice ang ating oras, ating resources, ang wear and tear ng ating physical na katawan. Alam nating mahirap ang magpatawad dahil kasama sa pagpapatawad, imbes na ipasa natin ang burden, ang bigat ng kasalanan sa taong gumawa ng masama sa atin, kakargahin na lang natin. Kaya mabigat. At gagawan pa natin ng mabuti ang taong nagkasala sa atin. Magagawa natin ang magpatawad kung willing tayong mag-sacrifice. Alam po ba natin na maraming problema sa ating mga relationships nag-uugat sa pagiging makasarili po natin? Gusto nating gamitin ang ating kapwa para sa ating personal na interest. Gusto natin tayo ang pinaglilingkuran at gusto natin tayo ang nasusunod. Ang problema, ganyan din ang gusto ng ating kapwa tao. Infected din siya ng pagkamakasarili. Kaya nagkakaroon ng banggaan, ng conflict. Pansinin po natin, sa mga relationships, palaging merong pag-aaway. Kahit saan ka tumingin, merong pag-aaway. Mga magkakapatid, nag-aaway. Mga magbilas, nag-aaway. Hindi nag-uusap, hindi magkasundo. Magkakamag-anak, hindi nag-uusap. Dahil hindi magkasundo. Madalang ka lang makakita sa mga relationship. Madalang mo lang makita ang harmony at loving unity dahil sa selfishness, dahil sa pagka-makasarili. Magkakaroon ng pagbabago sa ating mga relationships kung magsimula tayong umibig kamukha ng ating Panginoong Yesus. Na primarily, unang-una, ang iniisip natin kung papaano natin mapaglingkuran ang ating kapwa. Kung papaano tayo maging pakinabang sa ating kapwa. Na willing tayong mag-sacrifice alang-alang sa kapakanan ng ating kapwa-tao. Kung kailangan tayo na lang ang maloko, kung kailangan tayo na lang ang maagrabyado, okay lang for the sake of peace. For the sake of ng relationship natin sa ating kapwa-tao. Di ba sa ganitong paraan na gapi ng ating Panginoong Yesus, ang ating selfishness, sa papaanong paraan, ibinigay niya ang kanyang sarili para sa atin. So, sa ganun ding paraan, kung ibibigay natin ang ating sarili sa ating kapwa,
magagapi natin ang selfishness. Kaya ang isang mark, huwag natin kakalimutan, ang isang marka na nag-grow tayo, umaayos yung mga relationships natin. Nababawasan ang pag-aaway sa ating mga relationships. Kasi kapag umibig tayo kamukha ng ating Panginoong Yesus, maraming problema, conflict ang maiiwasan natin. So ang pag-ibig ng Panginoong Yesus, sacrificial, nagbibigay at hindi humihingi. Sa ating pagpapatuloy, tingnan natin, gaya ng pag-ibig ni Kristo sa atin at ibinigay ang kanyang sarili para sa atin bilang handog at alay sa Diyos upang maging samyo ng masarap na amoy. Ang kamatayan ng ating Panginoong Yesus ay isang handog at alay para sa Diyos. Maunawaan natin ito kung alam natin ang iniutos ng Diyos sa Old Testament sa kanyang bayan. Inutusan ng Panginoon sa pamamagitan ni Moses ang kanyang bayan na mag-alay ng handog na hayop na magsisilbing picture, simbolo ng gagawin ng Panginoong Yesus ng paghahandog niya ng kanyang buhay sa Diyos. Sa Old Testament po noon, isang hayop ang kukunin, isang walang dungis at perpekto na hayop, at ang high priest na nagsisilbing representative ng bayan ng Diyos, ipapatong niya ang kanyang kamay sa ulo ng hayop na simbolo ng paglilipat ng kasalanan ng bayan ng Diyos sa hayop na yon. At ang hayop na ito ay papatayin na simbolo ng pagpaparusa ng Diyos sa kasalanan. At kukunin ng dugo, ilalagay sa isang bowl, at sa inner sanctuary ng templo, ipipisik ang dugo sa arko. Ang laman ng arko ay mga kautusan ng Diyos. Na ito ang simbolo na nabayaran na ang dinidiman ng kautusan. Ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. At ang katawan ng hayop na pinatay, ilalabas yan sa sanctuary at isasacrifice, susunugin. At ang usok, sinasabi, makakarating sa Diyos na isang samyo ng masarap na amoy. Ang ibig sabihin, acceptable sa Diyos. Na please ang Diyos. Ang picture at symbol na ginawang pag-aalay at handog ng hayop ay nagkaroon ng katuparan sa buhay at kamatayan ng ating Panginoong Yesus. Kaya naman, makikita natin pagbukas ng New Testament, si John the Baptist, nung nakita niya ang Panginoong Yesus, sumigaw siya at itinuro ang Panginoong Yesus. Ang Panginoong Yesus ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Ang sinasabi ni John the Baptist, ang Panginoong Yesus ang matagal na hinihintay, na siya ang magiging alay at handog para sa Diyos, para sa kaligtasan nating mga tao. Sa pamamagitan ng perpektong pagsunod ng ating Panginoong Yesus sa mga kautusan at kanyang perpektong kamatayan sa krus bilang pagbabayad ng penalty ng kasalanan, sinasabi sa atin, sinagot na ng ating Panginoong Yesus ang hinihingi ng kautusan sa atin. Hinihingi ng kautusan ng Diyos na kailangan sundin natin ang perpekto ang mga kautusan. Hindi natin nagawa. At kung tayo ay nagkasala, kailangan tayo magbayad sa impyerno sa pangwalang hanggan. At ito ang sinagot ng Panginoong Yesus. Diyos na nagkatawang tao, sinunod niya ng perpekto ang mga kautusan bilang ating kahalili. At siya rin ang nagbayad ng kasalanan sa krus upang tayong mga makasalanan ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. Sa pamamagitan ng buhay at kamatayan ng Panginoong Yesus, sinagot niya ang hinihingi ng hustisya ng Diyos na ang sino mang magkasala kailangan mamatay. Kaya namatay ang ating Panginoong Yesus.
Kaya primarily, ang kamatayan ng Panginoong Yesus, inialay niya sa Diyos Ama. Gusto niyang isatisfy ang demand, ang justisya ng Diyos. Gusto niyang isatisfy ang holiness ng Diyos. Kaya naman, dahil sa buhay at kamatayan ng Panginoong Yesus, ang sino mang manampalataya kay Jesus ay maaaring tanggapin ng Diyos na banal na hindi nakokompromiso ang kanyang kabanalan. Ang sinasabi ni Apostol Pablo, pwede ngayon na ang Diyos po ariin niyang ganap, matuwid, perpekto ang isang makasalanan na nananatili siyang banal. Dahil sinagot na ng Panginoong Yesus ang hinihingi ng mga kautusan. Kaya naman ang kaligtasan, hindi po yan sa pamamagitan ng pagiging mabuti. Hindi po. Kaya nga dumating ang Panginoong Yesus, nagkatawang tao, sinagot niya ang hinihingi ng hustisya ng Diyos upang kung ikaw ay mananampalataya sa Kanya, magiging matuwid ka sa harapan ng Diyos. Magkakaroon ka ng buhay na walang hanggan. Kaya ang panawagan po ay manampalataya kay Jesus para sa ating kaligtasan. Sa atin na mananampalataya, sumusunod tayo sa mga kautusan hindi upang bayaran natin ang ating mga kasalanan at ma-please ang Diyos sa atin. Hindi po, hindi ganyan. Kung i-analyze po natin, sa gitna ng maraming kautusan na binabanggit ni Apostol Pablo sa ating text, bakit iniuutos niya sa mga Ephesians at sa atin na mananampalataya na lumakad tayo sa pag-ibig? Anong kinalaman ng Diyos? Anong kinalaman ng pag-ibig ng Diyos sa pagsunod natin sa mga kautusan? Kasi makikita natin ang substance ng mga kautusan ng Diyos ay pag-ibig. Pag-ibig. Buksan po natin ang ating mga dalang Biblia sa Roma chapter 13, verses 8 to 10. Basahin po natin upang maunawaan natin si Apostol Pablo. Roma chapter 13, verses 8 to 10. Verse 8, basahin po natin. Huwag kayong magkautang ng anuman sa kanino man, kundi mag-ibigan sa isa't isa, sapagkat ang umiibig sa kanyang kapwa ay nakatupad na ng kautusan. Ang mga utos na huwag kang mangangalunya, huwag kang papatay, huwag kang magnanakaw, huwag kang mag-iimbot, at kung meron pang ibang utos ay nauuwi sa salitang ito. Ibigin mo ang iyong kapwa na gaya ng pag-ibig mo sa iyong sarili. Ang pag-ibig ay hindi gumagawa ng masama sa kanyang kapwa. Ang pag-ibig ang siyang katuparan ng mga kautusan. Ang pinaka-substance o summary ng mga kautusan ng Diyos ay ang pag-ibig natin sa Diyos at pag-ibig natin sa ating kapwa. Ang main substance ng mga kautusan ng Diyos ay pag-ibig. Sa Galatia chapter 5 verse 6, ang sabi ni Apostol Pablo, ang pananampalataya na gumagawa sa pamamagitan ng pag-ibig. Ang ibig niyang sabihin, ang bungang mabuting gawa ng ating pananampalataya kailangan mag-manifest sa pamamagitan ng pag-ibig. Kaya naman, makikita natin ang necessity na ang pag-ibig ay kinakailangan upang masunod natin ang mga kautusan ng Diyos. Di ba sa unang Korinto, chapter 13, ang sabi ni Apostol Pablo na magiging acceptable lamang ang lahat ng ating ginagawa para sa Panginoon kung ito ay nanggagaling sa pag-ibig. Gamitin man natin ang ating kaloob para sa Panginoon, tayo man ang pinakamaraming alam sa salita ng Diyos, ialay man natin ang ating sarili upang sunugin para sa Diyos,
Kung hindi nanggagaling sa pag-ibig, anong sabi ni Apostol Pablo? Walang saysay. Hindi acceptable sa Diyos. So ang sinasabi sa atin, by nature, huwag natin kakalimutan ito, by nature, sumusunod kasi tayo sa kautusan para sa ating sarili. Sumusunod tayo upang magkaroon tayo ng magandang image sa harap ng maraming tao upang ma-impress ang Diyos sa atin. Na dahil masunurin tayo, ibibless tayo ng Diyos, ililigtas tayo ng Diyos. Kaya ang motibo natin ngayon sa pagsunod, ang sarili natin, hindi pag-ibig sa Diyos. Sumusunod tayo, naglilingkod tayo kasi nakakahiya kung hindi natin gagawin ito para sa ating sarili na naman. By nature, kamukha natin ang mga Pariseo na sumusunod para bilhin ang pabor ng Diyos. Ang ganitong klaseng pagsunod, hindi po acceptable sa Diyos. Kaya pansinin po natin, maraming mga mananampalataya, masipag sa paglilingkod, sumusunod sa mga kautusan, pero makita po natin, napakaraming distortions sa kanilang buhay. Napakaraming mali. Bakit? Kasi ang kanilang pagsunod hindi nagmumula sa pag-ibig. Mali ang motibo. Kaya hindi rin acceptable sa Diyos. Kaya masisilip natin ang wisdom ng Panginoon. Kung gusto nating makasunod sa mga kautusan ng Diyos na acceptable sa Kanya, ang kailangan natin ay mag-grow, i-develop ang pag-ibig natin sa Diyos. Dahil ito ang pinagmumulan ng power at tamang motibo para masunod natin ang mga kautusan ng Diyos. May lugar po sa ating pagsunod ang pagsisikap. Merong tamang lugar ang pagsisikap. Pero primarily, ang buhay pananampalataya, kung gusto nating makasunod sa mga kautusan ng Diyos, kailangan primarily i-develop, i-grow natin ang pag-ibig natin sa Diyos upang ang ating pagsunod ay manggaling sa pag-ibig, hindi sa ating sarili. Ang tanong, papaano? Ang sagot ni Spurgeon, kung ano nag-create sa pag-ibig natin sa Diyos, yun din ang magpapalakas nito. Di ba ang pag-ibig din ng Diyos? Ang pag-ibig ng Diyos sa 1 John chapter 4 verse 19. Tayo'y umiibig sapagkat siya ang unang umibig sa atin. Ang ibig sabihin, ang pag-ibig ng Diyos sa pamamagitan ni Kristo ang nag-create ng pag-ibig sa ating puso. Naranasan natin ang pag-ibig ng Diyos sa pamamagitan ni Kristo, kaya nagkaroon tayo ng pag-ibig sa ating puso. Ngayon, kung gusto natin mag-grow ang pag-ibig na ito, ang ibig sabihin, kailangan palagian tayong nakatingin sa pag-ibig ni Kristo sa atin. At kapag lumalago ang pag-ibig natin sa Diyos, automatic, masusunod natin ang mga kautusan, automatic, magiging acceptable sa Diyos ang paglilingkod natin dahil ginagawa natin ngayon ang mga ito na galing sa pag-ibig natin sa Diyos. Ganito po kaimportante na magkaroon tayo ng experiential knowledge sa pag-ibig natin. Pag-ibig ng Diyos sa atin. Nararanasan natin ang ganitong experiential knowledge sa pamamagitan ng ating daily meditation ng pag-ibig ng Diyos sa atin. Kung i-analyze po natin ang ating pag-aaral, makikita po natin sa disenyo ng Panginoon ang malaking parte ng ating Christian life, makikita natin, dapat ginugugol natin sa meditation, sa pag-iisip, self-examination, pagbabasa. Ginugugol natin na sa ating communion sa Panginoon. Kung tama ang relationship natin sa Diyos, automatic tama ang magiging buhay natin.
kabaligtaran ng ating nakasanayan. Kung gusto nating maging matapat na Kristiyano, palagi kumikilos, nagsiserve, naglilingkod, gumagawa. Pero sa Bible, ang isang Kristiyano, unang-una, meron siyang daily quiet time sa Panginoon. At dito niya in-spend ang maraming niyang oras. Dahil the moment na maging maayos, magkaroon tayo ng experiential knowledge sa pag-ibig ng Diyos, automatic masusunod natin ng tama ang mga kautusan. Ano ang pakinabang na mag-spend tayo ng maraming oras sa paglilingkod, sa pagsunod sa mga kautusan, kung hindi naman acceptable, kung ginagawa naman natin para sa ating sarili? Sayang ang oras at sinisira natin ang ating sarili. Kaya kung wala kang daily devotion sa Word of God, wala kang daily communion sa Panginoon sa panalangin, pwede natin i-assume na bubuhay ka parang isang pariseo. Hindi man acceptable sa Diyos ang iyong ginagawa. Sayang. Sayang ang iyong resources. Sayang ang iyong buhay. Sayang ang iyong oras. Merong tamang paraan. Importante na maging maayos muna ang relasyon natin sa Panginoon. At ginagawa natin yan sa ating daily devotion sa Word. At bilang bunga, the more na sumusunod tayo, mag-grow ang ating pag-ibig. Cycle yan. Cycle. I-examine natin ang ating sarili. Saan nagmumula ang ginagawa natin para sa Panginoon? Tanungin natin ang ating sarili. Galing ba sa Panginoon? Sa pag-ibig niya sa atin? O galing lang sa ating sariling kalakasan na hindi acceptable sa Diyos? Importante na masettle natin yan. Kaya naman, napaka-importante para sa atin na maunawaan at maranasan natin ang pag-ibig ng Diyos sa atin sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesus. Ito ang sentro ng ating buhay pananampalataya. Kapag naranasan natin ito, magiging maayos ang buhay natin. Magiging maayos. Magpa-prosper ang buhay natin bilang mga Kristiyano. Tayo po, manalangin. Nagpapasalamat kami, Panginoon, sa iyong mga salita. At humihingi kami ng tawad, Panginoon, sa maraming pagpapabaya namin. Na pinapalinaw mo sa amin, Panginoon, gusto namin itayo ang aming sarili sa pamamagitan ng aming sariling kalakasan. Ganito kalalim ang self-sufficiency sa aming mga puso, ang pride, Panginoon. Na nakikita namin ang aming mga sarili, kaya namin sundin ang iyong mga kautusan sa aming sariling kalakasan. Kaya hindi kami nag-spend ng time, Panginoon, sa iyong mga salita. Hindi kami nag-spend ng time sa aming fellowship sa iyo sa panalangin dahil sa self-sufficiency namin. At humihingi kami ng tawad, Panginoon. Salamat. Ang iyong pag-ibig sa amin hindi nakadepende sa aming performance. Kaya kailanman hindi magbabago at hindi ka titigil sa pag-ibig sa amin. At ito ang nagbibigay ng kalakasan sa aming confidence na magpatuloy ang Panginoon. Na itama namin, Panginoon, ang aming buhay bilang mananampalataya. Maramdaman namin, Panginoon, na may hina kami. Maramdaman namin, Panginoon, ang pagod na paulit-ulit na nagkakasala kami. Paulit-ulit na nadidisappoint kami sa mga bagay sa mundong ito na iniisip namin magbibigay ng kasiyahan sa amin. Upang ikaw lamang, Panginoon, ang aming hanapin at gawing priority sa aming mga buhay. Dumating kami sa punto na maranasan at makita namin, ikaw lamang ang kailangan namin, Panginoon. Iparanas mo po ito sa amin, alang-alang sa aming Panginoon Jesus.
Amen.